Tanungin natin ang may hawak ng pera. Kausapin po natin ang kalihim ng Department of Budget and Management, si Secretary Mina Pangandaman. Secretary Mina, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po. Magandang morning, Katunying at Ka Jerry. Kumusta naman? Nanonood. Nakapagpahinga na po ba kayo? Mukhang maghapon kayong nagisa. 11 hours po. 11 hours po tayong nagisa. 11 hours? Matindi. Pero ang maganda representative. Ang maganda naman dun sa pagharap niyo sa Kongreso, nagkaroon ng break nung kinuha na ni Congressman Toby Chanco ang floor. At kayo'y nakapanood yes po. ng live via satellite. Napanood nyo yung tungkol sa insertion. Teka muna, kayo po ba ay familiar ba kayo dun sa small committee na yun? Maraming mga kababayan tayo, hindi alam yun eh. Narinig po natin siya, pero hindi po natin alam kung kailan po siya nangyari, tapos ano po ang pinag-uusapan doon. Internal, ano po kasi yun eh. Internal ng House of Representatives po, kung paano nila gustong balangkasin yung budget. Pero isa po ang sigurado, doon sa small committee na yon, doon malaking pagbabago sa NEP, yung isinabmit nyo nung last year, ang nabulat-lat ng gusto doon at doon nangyari ang mga insertion. Parang doon po yata binibigay, pagkakarinig ko po kahapon kay Kong Toby, parang doon po pinag-uusapan yung mga amendments ng committee at mga individual amendments po ng congressman po natin. Opo. Halimbawa, Secretary, yung pong ang specific na binanggit ni Congressman Chanco doon sa kanyang pagtatanong kahapon ay yung sa Mindoro eh. Mindoro yun eh. Ang nasa NEP ay more than 1 billion lang yung isa, tapos isa 2 billion lang. Pero ang naging ending na sa GAA ay sa GAA no, for this year ay 20 billion plus. Ang laki ng itinalon. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, Secretary, kailan po ba ninyo ginagawa yung NEP? January po, nagba-budget call na po tayo sa ating mga departments and agencies. Nandun po yung guidelines kung paano sila magsasubmit, anong priorities po ng administrasyon. May mga nakasulat doon kung anong mga forms na kailangan nilang sagutin. And then isasubmit po nila sa DBM. Tapos hanggang June po, bago po natin ma-submit sa buong full cabinet at saka sa Pangulo, doon lang po na nafa-finalize ang National Expenditure Program. So halos 6 months din po yan. Kalahating taon. Kumbaga ito pong yung mga nalalagay sa NEP, dumaan sa masusing pag-aaral po ito bago ng bawat departamento. Tapos dadaan pa sa kamay ninyo. Ganun. At yung bawat department na yun, may cap ba sila? May limit ba sila, Secretary, sa kanilang dapat na maging budget annually? Meron po. Sa simula po, wala po munang limit dahil titingnan pa po natin kung ano yung mga programa nila. And then, uupo naman po yung DBCC para i-finalize naman po yung magiging total cap. Baga ngayon po, yung 6.7 trillion po, yun po yung magiging cap. Pag nakuha na po yung cap na yun, bibigyan na po ng levels yung mga bawat departments. At tama po kayo dyan, no? 6 months. At inupuan din po ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga ahensya. At least yung mga major agencies po, isa po yung inupuan. At in-identify yung mga priority programs and projects po nila. At yun, nagkakaroon kayo ng cap, nile-level ninyo bawat department dahil ibinabase rin yan sa magiging projected income ng gobyerno. Dahil kailangan yung income mo tugma sa yung gagastusin mo, tugma do sa income. Tugma po dun sa income na project po ng DOF na kaya natin sa within the year at yung uutangin po natin. Opo. Paano ho nangyayari? Tulad nito, yung 1 billion naging 20 billion. Saan tinanggal yun? Saan tinanggal yun? Saan inagaw? At saan kukunin yun? Dahil hindi naman kailangang, hindi dapat lumagpas pa rin doon sa NEP sa total NEP, National Expenditure Program. Tama po yan. Ang lagi po natin sinasabi,
pag nagpasa na po sa Kongreso ang ating Pangulo ng National Expenditure Program, zero-sum game na po yan. Ibig sabihin po, pag magdagdag ka sa isang ahensya, kailangan ka magbawas sa kabilang ahensya. So, ganun po ang nangyayari. Hindi kasi tayo pwede mag-increase. So, dagdag bawas po dun sa mga departments at saka agencies. So kawawa pala yung mga agencies na matatanggalan para madagdagan naman yung ibang gusto ng mga mambabatas natin, Secretary. Opo, tama po yan. Mababawasan po sila. Halimbawa, wag na muna tayong lumayo. Wag na muna tayong lumayo dito sa Mindoro Ang isinabmit po ninyo sa National Expenditure Program ay itong pag-uusapan natin dito last year Last year ang isinabmit po ninyo na nabanggit din ni Congressman Toby Chanco kahapon ay wala pang 2 billion. Doon sa dalawang district? Doon sa isang district mo. Sa isa pa lang? Ito, kumbachero Ang district po siguro. Ang isang district ay tama nga, kumbachero. Walang 2 billion. Ito po yung NEP, 1.5 billion. Tapos, ang naging ending ay 20.7 billion. Tapos, yung isa naman, kay Tariela, Mindoro Occidental naman ito, kumbachero, 2.53 billion ang NEP. Pero ang naging ending sa GAA ay 20.9 billion. Ibig sabihin, napakalaki nung inagaw nila kung saan. So yung dalawang district, sample pa lang na yun. Yung dalawang district, 40 billion na yung kumbachero. May paraan na-trace nyo, Secretary, kung saan nabawas yun? Makikita naman po natin sa aggregate level nung nabigay na po sa Office of the President yung enrolled bill. Makikita naman po natin yung mga ahensya na mga nabawasan. DepEd, Agriculture. Ang lalaki po nito. Sa dalawa lang po. Meron din po within the department ng DPWH. Yes. Nakikita lang po kasi natin yung neto. Pero yung galaw po sa loob, hindi pa po hindi po kasi makikita. Pero possible din po within the department may mga changes po. Pinanggal na proyekto, ito po yung pinalit. Katulad po, ang isang example po niyan siguro, Secretary, na binabanggit nyo, na within the department, yung pong mga ODA funded, yung mga flagship, mga foreign assisted projects, tinanggal ang budget. Kaya hindi natuloy ang proyekto. May counterpart dapat yun bago matuloy. Totoo ba yun na ang laki ng ibinawas ng Kongreso doon, Secretary? Tama po yan. May mga binawas po sila na foreign assisted projects. Yung counterpart po na sinasabi nyo, dalawa po. Pag foreign assisted, isang loan proceeds, yung counterpart po nung creditor natin, at saka yung government counterpart po. So usually, dalawa po ang natatanggal dyan. Pero Secretary, ang malungkot po nito, kahapon pinanonood ko po kayo, tinatanong kayo ni Congressman Paulo Marcoleta ng Sagip. Sumagot kayong dalawa ni Secretary Ralph Recto. Pagka pala hindi natuloy yung project, parang nagmumulta tayo, no? Opo, may multa po yan. Ang laki pa. May mga fees po tayo na kailangan bayaran. Medyo malaki po yan. Ang laki yung binanggit nyo kahapon parang almost 1 billion pesos noong 2024 alone. Yes po. Double whammy. Pero kailan ho nangyari yung pagdadagdag bawas na yan, Senator? Parang Secretary. mas bagay kayo, Senator. Senator na kaya kayo. Doon pa lang ba sa House? Kasi manggagaling ang budget sa Malacanang, papasa sa Kamara, sa House of Representatives, tapos ay magkakaroon ng, papasa sa Senado, tapos magkakaroon ng BICAM.
bago pa lang maaaprubahan ito at pipirmahan ng Pangulo. Nasaang stage nun na Secretary nagkaroon ng pagbabago? Sa more or less po sa BICAM po talaga kasi sa BICAM na nung dalawang yun po yung pipirmahan nung dalawang the Congress and the Senate po. So they will agree on the disagreeing provisions, yung magkaiba dun sa mga budget na pinasa nila. So maaring hindi dun sa small committee o kung dun sa small committee nang galing at nung dalhin na sa Senado at hindi na bago, so pumayag din ang Senado. Inadapt ng Senado. Inadapt po ng BICAM. Opo. At inadapt ng BICAM. Or kung inadapt parang, ng BICAM. Simple po na ganon. Secretary, parang ang intindi ko sa sinasabi ni Kong Toby, doon sa example niyang 1-point-something billion, dinagdagan sa small committee, pero pagdating sa BICAM, dinagdagan pa ng 5 billion, kaya umabot ng 20 billion. In other words, from i-round off na natin, from 2 billion, naging 15 billion sa small committee, ibig sabihin, dinagdagan ng 13 billion, plus another 5 billion sa Senado, kaya umabot ng 20 billion, Secretary. Opo. Sa BICAM. Posible po yun. Oo, ganun ang nangyari. Kaya talagang tama na maging transparent eh. Ito po kasing tanong ni Congressman Toby, sino bang nagsalaksak niyan? Sino nagdagdag bawas? Dapat alam ng tao kung sino yung, kasi ngayon nagsisisihan eh. Walang record. Walang record do sa small committee at pati pala sa BICAM, Secretary, walang minutes of the meeting, walang record at wala pong minutes of the meeting po. Parang yung report lang po ng changes, yung niraratify po sa floor. Pag ganun ho, aliba napirmahan ng Pangulo at ngayon natuklasan natin ng ganun, halimbawa sa Mindoro, obligado ho ba ang DBM na i-release ang budget na yon o pwede kayong sabihin nyo, masyadong malaki yan, dapat wag nating i-release yan? Doon po sa veto message ng Pangulo po, kung maaalala nyo po, meron po siyang, may binito po siya, yung mga tapo na po talaga ng mga proyekto. Hindi na natin, kaya po bumaba yung level ng budget ng by 27 billion pesos. Yes. Meron din po siya doong conditional veto na worth 800 billion po from the total budget na hindi po natin nire-release kaagad. Inahayaan po muna natin yung mga department heads na i-validate kung kaya ba i-implement po mga proyektong to, gagawan pa po nila ng feasibility study, pupuntahan pa po nila sa grounds kung DPWH po yan, bago po nila i-request sa DBM, tapos pag-aaralan pa po ng DBM, and then i-endorse po natin sa Office of the President for approval po. So yun po yung nangyari dun sa mga malalaking changes doon sa budget. Pero Secretary, ang tanong po namin doon, yung po bang parang conditional veto ng Pangulo na ang tawag na natin dyan FLR for later release. FLR po. FLR. For issuance of SARO po. For issuance of SARO. Na-i-release na po ba yung mga iyon? Na-ibigay din? Kumbaga, na-delay lang pero ibinigay din po ba? Yung sa DPWH po, ni-request na po ng DPWH yung buong FISARO po. Pero naglabas po sila ng sariling guidelines nila kung kailan po nila ida-download sa mga regions. Ang nangyari po ni-request po nila lahat, may kasamang guidelines po kung kailan nila to ida-download dun sa mga regions. Sa central office po natin dinownload yung SARO po. Pero hindi ba po kasi tayong update sa DPWH out of that amount kung alin-alin na po yung na-download nila sa region. Hindi ba dapat, Secretary, pasensya at nakikialam kami, dapat hindi nyo muna binigay sa kanila yon kung hanggat wala silang naipapakitang maliwanag na tulad ng binanggit nyo, feasibility study. Kasi marami po dyan, yung mga insertion nga, ay walang program of works nga walang feasibility dahil gusto lang kumita nung proponent Opo, hindi naman po ida-download ng DPWH sa kanilang mga regions kung wala po go signal
ang kanilang central office, si Secretary Manny Bonoan at yung kanilang mga heads doon, kung wala po yung mga feasibility study na ganyan, detailed engineering design, yung approval ng kanilang mga district engineers. Tulad po nung isang example, pasensya na po, bago ko lang malimutan, tulad po nung isang flood control project na ginastosan ng may budget po na malaki, nung hinambing po doon sa Abra po ito, no? Nung inihambing po sa hazard map ng UP, lumilitaw na wala namang problema sa baha doon sa lugar. Pero nilagyan ng flood control project. Pero na-release po yung pondo. Kaya po yun yung binabanggit ko na dapat sa inyo na ng ipit kayo na ng ipit Pwede ba kayong mang-ipit, Secretary? Oo, kayo na mang-ipit. Gusto niyo dahil na namin kay ipit. Pwede naman po. Pwede naman po. Pero yun po kasi ni-request po nung department head na kumbaga po sila po ang may safeguard sa implementation ng mga proyekto. So ang request nila i-download na. So yung sa Mindoro, ito hong nasa news ngayon na in-inspection ni Governor Dolor na mga walang bakal, may bakal man parang alambre lang yung bakal na inilagay at puro buhangin. Ito ho ba'y bagong budget galing sa pondong inirelease ngayong sa ilalim na ng 2025 budget? Ang tingin ko po, baka po yan, kung hindi po yan 2023, hindi ko po alam yung exact title. Kung hindi po siguro yan 2023, 2024, kasi medyo marami na po yung nagawa Nakatayo na no? 2025 po siya. Tingin ko baka kaka-award lang yan dapat or kasi gagawan pa nga po nila ng design and progress work. Natayo na po tapos nasira. Tingnan nyo na yan. 2 years ago. 2 years ago. Continuing project po. Tapos eto na naman, napondohan na naman sila ng pagkalaki-laki. Mindoro na naman. So I think ang safeguard po dyan is that kung meron pong sa akin po, no? I cannot of course speak for the Department of Public Works. Kung meron susunod na phase yan, baka dapat hindi na muna ilabas yun or kung naka-contract na, pwede po yan i-stop ng department. Secretary, Secretary, yung po bang yung mga flagship projects ngayon ng gobyerno, including yung sa DPWH, ito po ba'y mapopondohan na sa 2026? Kasi ang nabalitaan po namin, ang dami pong mga flagship projects na tinanggalan ng budget for this year, 2025, para nga maidagdag dun sa kung anumang project na paborito ng mga congressman at senador. Tapos ang nagsuffer yung mga multi-year sana ang funding. Isip-isipin nyo, gumawa ng bypass road. Halimbawa for 20 kilometers. Napondohan last year yung kalahati. Ngayon kalahati, walang pondo, nakatiwangwa ngayon yun. At hindi tuloy ma-inaugurate ng presidente, wala tuloy siyang maipagmalaking flagship project sa isang particular na region na secretary. Tama po yan. Ang nangyayari po ay yung delays ng implementation po ng mga legacy project ng ating Pangulo. Pag foreign assisted po kasi, yan po talaga yung mga big impact, mga mahabang bridge, yung subway po, yung NHCR po. So nadidelay po siya. Sa amin po, sa executive, kahit ang nangyari po kasi tinatransfer po nila sa unprogram appropriations So ang nangyayari po sa atin is dahil importante po itong mga proyekto na to, sinusubukan po natin na mapondohan through unprogram. Pero talagang tumatagal kasi kailangan po tayo maghintay ng additional revenues po from DOF bago tayo makapag-release. Dun sa loan proceeds naman po, kinakailangan natin mag-release, so tumatama po sa deficit spending natin. So tumataas yung deficit natin at minsan po dahil nagka-cash programming po tayo, dahil ang pera naman po, ang cash naman po minamanage din po naman natin yan together with DOF. Minsan may mga proyekto na kahit nakaprograma, minsan hindi natin nababayaran kaagad. Hindi nga. Dahil kailangan din po natin i-prioritize yung mga foreign assistance dahil napag-usapan nga po natin, may mga commitment fees po tayo ditong binabayaran. May babayaran. Opo. Secretary, bago lang natin iwanan yung issue ng flood control, ito yung pinakamalaking tinutukan ng lahat ngayon.
So ano ho magiging changes, anong mga pagbabago at magiging policies natin ngayon para hindi maulit yung nangyari sa 2025 budget na may kinalaman sa flood control? Una-una po, dito sa 2026 budget, may naka-identify na si DPWH na flood control projects. Narinig naman po natin si Secretary na sinabi niya na itong mga flood control na nasa NEP po, ito yung kanilang mga napag-aralan. Oo. So sana po, we will stick to that dahil yun po pinag-aralan na kanilang department. At kung meron siguro na sana po wala na. Sana wala na. Dagdag. Kasi may mga nadadagdag. Magkano po yun nasa NEP na flood control projects for 2026? 249 billion po. 250 billion. 250. Opo. May 2.5 billion po dyan na MMDA po ang MMDA, i-implement. meron. Then all the rest DPWH. So, siguro po wag na lang po tayo magdagdag ng mga bago na hindi na pag-aralan. Hindi, Secretary, kasi kaming, ang ginagawa ho kasi, budget muna, tsaka pag-aaralan. Nakakainis Nakakainis. So, tandaan natin na ang NEP na flood control projects, hindi naman kasi pwedeng walang flood control project, is 250. Ito yung inaprubahan ng Malacanang. Beyond that, medyo magdududa na kami. Apo. Ayun, okay. bago po yun. Magiging bago po yun. So, baka hindi po ready din ng DPWH na i-implement itong mga proyektong to. At pangalawa po, meron po kaming bago ngayon, ito po yung Program Convergence Budgeting. Sinama na din po namin dito yung sa flood control. So, moving forward po, mag-identify kami ng mga mas big ticket items po na mga flood control projects po na pupondohan ng national government. Hindi lang po ito yung mga maliliit, ito po yung mga dam, yung mga pagpapagawa ng cistern sa ilalim ng lupa, yung mga tinatawag na mga sponge roads, yung mga tinatawag po na marami na po kasi nag-meeting po kami, napakadami na pong pwedeng gawin ngayon. Hindi lang po yung usual na naglalagay, yung nakita po natin na mga dike, mga dike. Hindi na lang po kasi ganon. Opo, dike. Hindi na lang po ganon ang mga I think technology para po ma-solve ang flood control project natin. Ang flood control problem natin. Po. Yung AKAP talagang wala na, Secretary? Ay wala po sa hindi po natin nakasama sa ating President's budget po. Wala pong paano kung dahil ang power of the purse ay nasa mga mambabatas natin, paano kung ibalik nila? Yun nga po, nasa kanila po ang power of the purse. Kung gusto po nilang ibalik, I think makikita po natin yan sa enrolled bill. Pag pa lang po kung yan po ay lalagay nila. Hindi, saka pag pinasa naman nila yun at pinilit nila pagdating sa Malacanang uli sa December, pwedeng pagupit, maghasa na kayo ng gunting diyan, pagupit nyo na lang. Ibibito. pwede pong magbito ulit. Pwedeng magbito ulit. Isang point na lang tungkol naman sa health. May pera ba talaga tayo para do sa zero balance billing? Meron po, may budget po ang DOH this year para doon sa mga unang-una po yung MAIP. Malaki po ang pondo natin diyan. Almost 50 billion po ang pondo natin this year. At saka meron din po tayong mga budget para sa operations ng ating mga regional hospitals and other health facilities. Kasama na rin po diyan ang mga DOH hospitals at saka yung mga hospitals po dito sa Metro Manila. Pati po ang ating mga specialty hospitals. Meron po tayong mga more than 100 billion po para dyan. Magkano po ang inallocate ng gobyerno sa 20 pesos na bigas for next year? 10 billion po. 10 billion? Oo. Para sa Rice for All program po. Sapat ba yun? Gaano karami ba ang mabibigyan nun kung 10 billion lang? Yes po, yan po yung napag-usapan. Sabi ko nga po, inupuan ni Presidente po lahat ng ahensya. Noong una po, medyo mas malaki yung hiningi ng ni Secretary Kiko ng Department of Agriculture. Pero towards the end of the year, parang marami po tayong production nung nagbigas po. So, kaya sabi niya, yung 10 billion for next year, kaya na po niya. At saka meron po tayo yung bagong RCEP law
meron pong additional 30 billion dyan para next year na pwede natin ibigay, itulong sa ating mga industry po ng sa sektor po ng agriculture. Sa PhilHealth, meron ho bang yun, naging controversial yan, binadgetan nyo ba ulit ang PhilHealth? Subsidy. May subsidy po tayo sa PhilHealth. 53 billion po ang 53? subsidy natin sa PhilHealth. At least medyo baka kakalma na yung ibang may init pa rin ang ulo hanggang ngayon. Ito ay para sa next year. Okay, last question naman, ibang bagay naman. Pwede ba kami magtanong sa love life naman? Alin pong love life? Nino po. Ninyo? Busy po tayo, tapusin po muna itong budget. Mahabang trabaho ito. Grabe halakak ni Secretary. Secretary, salamat po sa inyo at ingatan nyo ang kalusugan nyo. Matindi ang mga budget hearings sa mga darating pang mga araw. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga, Ka Tunying at Ka Jerry. Magandang umaga po si Secretary Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management.